Kasi Sundar hindi nakapag-size. Happy New Year! Smile! केला बुझ्नु भएको एकछिन म मिटिङमा छु भन्नु त के छ काम केही छ काम म मिटिङमा छु एकछिन त्यसपछि म गएँ Hi guys, inaantay ko yung mga bata. Wala pa rin sila. Alas 4 na. Alas 3 ang uwian nila. Kasi hindi pa regular class. So, andito ako sa kabilang side. Doon yung Brichayala guys. Yan. May gate na yan. Yan. Dito main road. Sa kabila, medyo papasok. Ito, diretso na Brichayala na to. Si Santos ay wala. Dami nang dumaan na school bus. Wala akong number ng driver. Akala ko si Subash ang susundo. Nakatulog ako. Tapos umalis na pala si Subash papuntang Lamjung. Wala man lang binili na ito, kunin mo mga bata dito. Ito yung doon mo sila kukunin. Anong oras kukunin. Kasi nag-expect ako na bukas pa siya alis pa Lamjung. Kaloka tong mga tao na to. Wala akong number ng driver. Hindi sila makausap ng maayos ba? Kasi hindi nila alam yung mga details ng kung anong mga gagawin. Nakakainis. Pakita ko sa inyo yung kalsada. Suryadaya Tol. Ayan. May ano din dito oh. Nepal Kindergarten Preschool. Yung araw na yan guys. Tagal ng mga bata. May signage pala dito. Brichayala Resort. Wala pa rin sila. I find this Ate Saisa in the road. I didn't find the Brichayala, but I find Ate Saisa in the road. Asawa ni Rose guys, si Binod. Talk here. Umabot dito sa Kathmandu. Oh, Rose? Second to the last ang mga bata guys ng drop off nila. Kaya ito alas 5 na. Bumalik ako dito. Si Binod umalis na yata guys. May trabaho siyang inano dito. May pre-nasis siya. May mga papeles nila Rose at ng mga bata. So nakabenta din ata si Binod ng anong tawag doon? Local na ibon. Yung college yun. So naghatid siya ng pera. So ayun guys, antay ko yung mga bata. Ay sa wakas, nandito na yung mga bata. Hi! Hello! I miss you! How's your first day in school? Good. Good? Sanel? Good. Ha? Good. Pagod guys. What's your snack na no? Momo. You want chia? Or juice? Kain tayo guys.
Morning, guys. Mommy, why don't they have a stop sign? Hatid natin ang mga Mommy, bata. why don't they have a stop sign? I don't know. Stop sign. Si Subash, guys, napunta ng village. May inasikasong documents para sa Vichayala. And then, kahapon, maaga ang alis nila, alas 8. Tapos sabi ni Sanel, nag-antay daw sila ng matagal. Kaya sabi ko, ano ba yan ng schedule? Hindi, fix. Hindi nila alam. So, ngayon, dito kami. Yung, kung saan ko sila sinundo kahapon, dito na din na ang pick up, hindi na dun sa kabila. 8:30 ng umaga. We are 5 minutes early. Hi guys, nakapat na tayo. May waiting akong medyas na lalabahan. Unwash tayo guys, wala tayong washing. Okay lang, kunti lang naman. So, ang init sa labas. Alas 2 na ng hapon. Nakakain na ako ng lunch. Kami ni Susmita. Sagutin lang natin yung may tanong na importante. So, from Ma'am Igo. Ma'am Igo, hi. Hi, Ma'am Igo. Hello, good day, lovely family. Tanong Sisi, ilang araw lang ba ang bakasyon ng mga student dyan? Kailan lang nung natapos na school nila? Nagkukumahog na naman kayo ng school na papasukan nila. Parang walang pahinga ang mga estudyante dyan. So, nagkukumahog, meaning siguro nang mamadali, no? Kasi dito sa Pinas, 2 months bakasyon nila, di ko gets nangyayari dyan. Parang lagi kayong naghahabol ng pasukan. Kababakasyon lang nung yun. Kasi na-observe ko sa video. Curious lang kung anong sistema nila dyan. Naku po, yung mga anak ko, 1 month na po yung bakasyon nila. Or, yung mga ganun. Kasi government school sila eh. So, mas nauna yung bakasyon nila kaysa dun sa mga ibang anak ng mga kaibigan ko na naka-private school. And then, dito po kasi, Ma'am Igo, yung school year end ng bakasyon nila, maximum pag private school, 2 weeks maximum yan. May iba nga, 1 week lang eh. Oo. Tapos, government school yun, 1 month. Kasi, bakit po ganyan? Dahil marami silang holidays. Marami silang festival. Example, October. Dashay, yan yung pinakamalaking festival nila. 2 weeks ang bakasyon yan. And then, may tihar sila na festival. Festival of Lights. 1 week din siguro ang bakasyon yan. Kung ating ipagsasama-sama lahat, accumulate lahat ng bakasyon for the whole year, it's more than 2 months po. Ganun po ang mga bakasyon dito. Yung hindi tuloy-tuloy, pero pag pinagsama-sama mo, inaccumulate mo, mahaba. Mas mahaba po ang sa government school. Kaya nga gusto ni Sanel doon sa government school dahil maraming holiday. Ngayon, hindi na masyadong holiday ngayon sa private school. Kaya ang mga private school, pag ganyang may mga holidays, pinag-iisipan talaga nila. Kasi alam nyo, ang mga magulang, pag private school, nagre-reklamo po sila. Hindi lahat, pero may mga magulang na nagre-reklamo kung bakit holiday na naman. Yung ganun guys, may mga magulang na mas gusto nila yung syempre mga anak nila. Siguro, yung may mga dahilan sila na bakit laging may holiday. Minsan naman, mga magulang dito, may din, may pagkatamad din na reklamo na lang din ng reklamo na maraming holiday, ganun. So, depende sa mga magulang. Pero, yun nga, feeling ko rin minsan na ang daming ang holiday. Pero, wala eh, yun ang mga festival nila eh. Yun ang nakaschedule ng mga holidays nila. Buti pa sa atin, tuloy-tuloy na 2 months talaga. Pero, in between doon sa pag-aaral nila, continuous. Hindi gaya, yun din ang disadvantage po dito. Kasi napuputol yung pag-aaral ng mga bata. Yun ang ayaw ko. But, what to do? Yun po ang sistema nila dito. So, thank you Ma'am Igo. And then, meron tayong isang question pa. Galing kay Ma'am Sofia.
Alanisa. Hi, Ma'am Sofia. Saisa, curious lang ako kasi baka hindi mo nabanggit or baka hindi ko lang na din na-catch up sa previous vlog mo. Yan bang hostel, restaurant dyan na tinutuluyan nyo now? Inegosyo ni personally ni Santosh or ng brother-in-law mo? Or isa sa mga negosyo na pag-ari na pinapasukan ng husband mo? Ito pong Brichayala, sa mga naka-follow po sa akin mula noon hanggang ngayon, alam nila. Ito po ay business ni Santosh na tinayo niya after pandemic, guys. Siguro mga 5 years ago na. 5 years ago, 4 years ago. Tapos, 4 or 5 silang partner. Lahat ng mga partners na yun, guys, umalis na. Umiwalag na. So, binili niya ang mga partnership. Hindi ko alam kung magkano binalik niya sa mga puhunan nila doon sa ibang partners. Tapos, siya na lang ang solo na nagmamay-ari nitong business. And then, si Subash, kinuha niya from village. Siya yung pinamanage dito. So, kay Santosh po ito, hindi po ito sa Kasara. Ang trabaho ni Santosh ngayon, kung makakahanap na po siya ng operations manager sa Kasara, malilipat po siya sa head office. Andito po malapit yung head office ng SHG. Yan po yung Sherpa Hotel Group. Marami po yung mga hotel at resort ang company ni Santosh. So, yung head office nila andito sa Basundara. Malapit lang po dito sa Kapan. So, yun po. Itong Brichayala na to ay kay Santosh. Ang nagmamanage si brother-in-law. At ngayon, nandito ako. So, kaming dalawa ang mag-oversee dito. So, ayun guys. Ayun po, Ma'am Sophia. Sana nasagot ko yung question mo. Thank you. So, umuwi na si Sulip, guys. Si Vanja. Pamangkin ni Santosh. Alam niyo kung papasok kasi yung Brichayala so hindi siya kita sa main road. Pero marami pa rin mga napupunta, guys. Mga kakilala ni Santosh, mga regular customer. Sabi nga ni Sudip, yung pamangkin ni Santosh nandito kahapon, kung hindi lang to papasok, maraming customer, busy daw lagi. Sabi ko, edi kung malapit tayo sa kalsada na nakikita agad ng mga tao, edi wala na rin, parang hindi din siya magiging nature, yung parang hindi siya magiging peaceful. So okay na to, okay nang ganito, kahit hindi masyadong busy, basta yung paunti-unti, basta continuous ba. In Bisaya, bahalag gamay or hinay, basta kanunay. So, ayun lang po yung vlog natin. Ayun lang po yung vlog natin today. Mga bata, ang breakfast po nila, cornflakes gatas. Kasi hindi sila gutom. Halos hindi nga matapos nila yung kinakain nilang cornflakes at gatas. And then, heavy lunch. Ang school lang na po provide, guys. Babayaran natin yun. Except pa dun sa binabayaran nating monthly tuition. And then, snacks. Pinapadalan ko na lang sila ng prutas at biscuit. Mamaya bibili ako ulit ng prutas, grapes, or kung anong biscuit na yung lang nila ba, may snacks lang sila para hindi gutumin. Then pagdating dito, humihingi na naman sila ng snacks, si Sanel, Momo, ganon. Si Sundal, tsaka biscuit din. So, ayun guys, ayun lang. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. Thank you. Sinisipag po akong mag-vlog kasi marami pong ganap. So, busy po tayo, no? Pag busy tayo, syempre marami tayong na i-share. So, ayun guys. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, sa lagi ng panonood. Thank you all. Bye guys. God bless. See you next time.